Na po sa Kamara ang panukalang dagdagan ng buwis sa mga sin products gaya po ng sigarilyo at alak. Hati naman ang opinyon ng publiko hinggil sa panukala. May report si Marita Muahe. Aprobado na ng Kamara sa ikatlo-tuling pagbasa ang House Bill 8677 na nagtataas sa excise tax sa sigarilyo sa botong 187 yes, 7 no at 1 abstain. Gayon na rin ang House Bill 8618 na nagtataas naman sa excise tax sa alak sa botong 189 yes at 7 no. Kapag naging ganap na batas ang dagdag na buwis sa sigarilyo mula 30 pesos ay itataas sa 37 pesos and 50 centavos ang excise tax dito simula sa July ng susunod na taon. Matapos ito itataas sa 4% ang buwis sa sigarilyo kada taon. Pagdating sa karagdagang excise tax sa mga produktong alkohol, papatawa ng 22% na value-added tax ang net retail price nito simula sa 2019 bukod pa sa tinatawag na 30 pesos na specific tax per proof liter. Maliit ang dagdag na excise tax na ito para kay Akbayan Party List Representative Tom Villarin. Ang kahalagaan na bakit mas mataas yung excise taxes ay precisely magagamit natin yung tax na yan for our health expenditures. No? Paliwanag naman ni Representative Sharon Garin, isa sa mga authors ng panukala, kailangang ibalanse nila ito. Kung dodoblohin mo yan o lakihan mo na masyado na halos hindi na bibili yung mga tao, so wala na tayong collection. So kailangan, we need to find a balance in which we charge enough so we can pay the premiums for the universal healthcare, pero may bumibili pa rin. Hati naman ang opinyon ng publiko ukol sa panukala. Sobrang taas na lang po ng sigarilyo, pero kung gusto pa nila tataasan, wala naman nigarilyo. Para konti na rin yung manigarilyo, parang tulong na rin natin yan sa mga kababayan natin. Alam naman natin marami nagkakasakit dahil sa yosi. Siguro tulong na rin nila yan para kung hirap silang tumigil sa paninigarilyo, at least kung mataas yung tax, may dahilan sila para tumigil. Matatanda ang suportado rin ng mga estudyante at mga kabataan ng karagdagang excise tax na ito sa alak at sigarilyo upang mapigilan naman ang mga kabataan na magbisyo ng mga ito. Ang makokolekta namang revenue mula sa dagdag na excise tax sa tabako at alkohol ay gagamitin para pondohan ang Universal Healthcare Act. Marita Muahe para sa Bayan.